Hey mga brods, mabalita nga po tayo dito sa San Miguel Beermen. Nababalita na ito pong si Matthew Wright pala, yes mga kabrods, ay gustong iplano na ng San Miguel Beermen. Sabi nga nila parang nagsalita na rin ito pong si Matthew Wright na dito siya maglalaro ulit sa PBA. Yes, pagkatapos na itong umuwi at tapos na ang kanyang kontrata sa ibang bansa mga kabrods, ay dito na siya maglalaro ulit mga kabrods, makasama ang kanyang pamilya at makapaglaro ulit sa PBA. Pero ito nga ang SMB naman kasi ngayon, alam din naman natin magpapasko na. Kailangan ng SMB na ma-finalize na yung lineup bago pa mahuli yung trade deadline niya sa mga kabrods. Dahil papasok na rin tayo ng playoffs round. Alam din naman natin dito sa SMB, kailangan din nila ng mga ganitong shooter. Minsan kasi, yun nga, inconsistent ang mga shooters dito, katulad na lang ni na Perez. Minsan, ito, na-outshoot din sila. Minsan, ito rin sina Jericho Cruz. Yes, mga kabrods, sina Marcio, nararamdaman na rin na past prime na nila ito. And yung ibang shooters dito mga kabrods, inconsistent na rin. Kahit sabihin natin na ang SMB ay nasa top 5 natin ng standings, syempre, iba pa rin pag meron kang Matthew Wright. Yes mga kabrods, pinag-aagawan nga ngayon ito pong si Matthew Wright dahil hinahabol din nila dun sa trade deadline natin mga kabrods. Ito ba namang si Matthew Wright, kaya pumukol ng tres, one of the best shooter dito sa PBA, at talagang nag-improve ang shooting nito dyan sa Japan B-League mga kabrods. Mas naging leader, mas naging shooter, and yun, na-involve yung kanyang teammates, and mga kabrods, talagang nabuo yung kanyang leadership dyan habang ito yung nagdadala ng koponan mga kabrods. Kung ang Japan B-League nga binubuhat niya yung koponan doon, paano pa dito sa PBA mga kabrods? Kaya malaking bagay kung makuha ng SMB ito pong si Matthew Wright, lalong-lalo na't pinupush na ito ni na Chris Ross and yung coaching staff at management ng SMB, yung pagbabalik dito ni Matthew Wright. Yes. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali, maranasan itong lahat. 1xBet. At suportahan ang paborito mong koponan sa PBA games natin, All Filipino Cup and NBA Games Season 2025 to 2026. As mga kabrozel, yung rights niyan nasa Phoenix pa. So hindi lang naman si Matthew Wright, maski ito pong si Jamie Malonzo. Yes, alam din naman natin si Malonzo, kakabalik lang din naman dito sa sa Gilas Pilipinas din natin, sa games ng Gilas Pilipinas. Winelcome ito lahat, Hinebra teammates niya. Ito pong sina Coach Tim Gonyas, parang nawala yung lahat ng mga sakit sa ulo, lahat ng mga issue dito kay Jamie Malonzo. Kaya parang doon pa lang parang pwede, malay natin mahilot pa ito ng management ng PBA mga kabrods, ng SBP. Ito pong si Jamie Malonzo. Sayang din kasi yung talent ng player na ito kung matetenga lang. Kung di man ito fit sa ibang bansa, mas fit naman ito sa PBA. Kaya ang San Miguel Beermen ngayon mga kabrods ay gusto nilang makuha ito pong si Jamie Malonzo. Yes, kung ang Hinebra hindi nila ma-workout ito pong si Jamie Malonzo, well, ang SMB daw ang sasalo dito. Ang SMB ang maglalakad ng issue neto ni Jamie Malonzo at ang kanyang kalagayan ngayon para nga makuha nila ito. Big fish nga daw kung makuha nila si Malonzo. Dito kasi sa Kyoto Hanaris, hindi pa nila alam yung galawan ni Jamie. Hindi pa nila alam paano gamitin, hindi pa nila alam paano i-maximize yung talent nito. Samantala sa ISMB, lalong-lalo na ito pong si Coach Leo Oster na ilang taon na rin niyang nakakalaban na ito pong si Jamie Malonzo, mas gusto nga daw nila ito maging kakampi dahil sakit sa ulo nga daw ito pag naging kalaban nila. Kaya mga kabrods, pinupush through na ito ni na Chris Ross, lalong-lalo na yan si Chris Ross mga kabrods, yung assistant coach ngayon ng SMB, playing assistant coach mga kabrods, talagang tropang-tropa niya. Ito pong si Jamie Malonzo, gusto niyang tulungan, gusto niyang i-push, para rin naman ito para sa SMB mga kabrods at para rin naman kay Jamie Malonzo. Kumbaga win-win situation ang mangyayari dito mga kabrods, kung ayaw ng Hinebra, SMB ang maglalakad dito. Kaya ikaw mga kabrods, komenta mo lang ang opinion mo dito. Ito, yung mga mabibigat na plano ngayon ng SMB para mas lumakas pa sila. Kunin nila si Matthew Wright and si Jamie Malonzo. Kaya komenta mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Sa kabilang balita naman natin mga brods, 6'8", big man na Meralco Bolts, Brandon Bates. Yes mga kabrods, ito naman naru-rumor na gustong kunin naman ang Barangay Hinebra San Miguel. Syempre, ikaw ba naman ang Hinebra? Pilit mong kukunin ulit si Jamie Malonzo na naglaro at nakuha sa Gilas full lineup ng Gilas
Gilas Pilipinas against Guam, mga kabrods. Syempre, hindi mo mababalik yan. Kaya ang Ginebra ngayon, naghahanap ng bigs habang papasok na tayo ng playoffs round, magpapasko na, magti-2026 pa. Kailangan mag-rebuild na ng panibagong lineup ang Ginebra. Ito, sa Meralco Boats na si Brandon Bates. Yes, ito, agile na big man din naman ito. Talagang athletic, parang ang si QMB ang laruan nito yung nakikita ni Coach Tim Cone dito. Kaya gusto nilang makakuha dahil ito pong si Bates, napakasipag na big man ito sa Meralco. Kaya nga, di ba, nag-champion ng Meralco nung last year. Kaya nga, yes, mga kabrods, kasi nga dahil dito kay Brandon Bates, one of the best big man at talagang pumigil kay Junmar Fajardo talaga ito. Ito, gusto nga kunin ni Coach Tim Cone dahil gusto niyang ma-improve ang playing style nito ni Brandon Bates. Yes, batang player pa, may improve pa. Dito kasi sa Ginebra, gusto ni Coach Tim Cone makakuha ulit ng panibagong big man. Yes, ang dami ba naman kasi mga bigs na binigay nila, mga forwards na pinakawalan nila, 'di ba? Sayang. Tapos walang balik sa kanila. Ito, nagkanda malas ng Ginebra, nahihirapan at struggling ngayon sa pagpasok ng playoffs round. Pero kung makuha naman nila ito pong si Brandon Bates. Yes, mga kabrods, maganda naman ang performance na ito ngayon and nagiging veterano na rin ng laro. Dito naman sa Meralco Boats, yes, alam natin sa Meralco ito. Siyempre, pag-iisipan din ng Ginebra sino naman ang bibitawan nila. Dahil syempre, ito pong Meralco Boats, di naman ito farm team. Kaya kailangan nilang maghanda ng magandang offer dito po sa Meralco Boats para nga makuha nila ito pong si Brandon Bates. Yes, mga kabrods. Alam ko, worth it ito para sa Barangay Nebre. Yes, mga kabrods, na makuha si Brandon Bates. Yes, dahil alam din naman natin, ito pong Barangay Nebre San Miguel, once kasi na mabigyan mo ito ng maayos na big man, yun na lang din kasi yung kanilang kulang. Yes, pag nakuha nala, ito pong si Brandon Bates, yes, mapupunan niya yung mga bigs na nawala sa Barangay Ginebra San Miguel. Magiging maganda yung flow ng lineup, magkakaroon, yes, syempre, maganda ng mga point guards mo dyan. May mga scorers ka na dyan, mga kabrods. Kulang na lang talaga sa big man dahil si Japet Aguilar, nagretiro na nga sa Gilas, maski sa PBA, parang nagbabalak na rin, mga kabrods. Kaya kailangan may katulong na ito pong si Japet sa ilalim, hindi lang katulad ni na Troy Rosario ang katulong sa ilalim. Kailangan meron ka lang legit big man. Norbert Torres, ganun din, medyo hirap na rin. Kaya kailangan mo, ito pong si Brandon Bates, bata, talagang hungry pa sa laro. Yes, mga kabrods, talagang tutok pa ito sa laro, mga kabrods. Magaling na player, talagang may i-improve pa. Gustong-gustong ma-improve ito ni Coach Tim Cone dahil alam niya yung potential ni Brandon Bates, parang future Christian Stanhardinger ito, or pwede pa, more pa. Yes, mga kabrods, dahil iba na yung mga bigs ngayon. Kayang pumukol na rin ng tres, magandang footwork, agility nito okay, speed nito ni Brandon Bates okay, yes, mas mabilis pa ito kay C-Stand Tapos maganda rin ang outside shooting. Yes, mga bros, maganda rin footwork sa ilalim. Kaya nga, di ba, nakatulong ito sa championship ng Meralco Boats. Tapos maganda rin ang rebounding skills. Yes, mga bros, maganda rin ang depensa. Yes, lalong-lalo na yung depensa ni Brandon Bates. Kaya nga, ito, napigilan niya si Junmar Fajardo. Well, mga kabros, sa tingin nyo ba, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo, dapat bang i-push ito ng Ginebra bago ma-playoffs round na makuha si Brandon Bates? At sino naman ang i-offer ng Barangay Ginebra San Miguel? Kaya komento mo lang po nyo dito, mga bros. At isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga bros. This is Kings Basketball Trade Hoops. Yun lang. I'm out.